napaka saya ng isang tao na pinapakinggan ng Diyos ang kanyang mga dalangin. Ito yung maganda na ang isang tao nagpapasalamat sa Diyos na kung siya ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong pakinggan ng Diyos ang kanyang dalangin. Kasi dito, tingnan mo dito sa 18, mababasa natin dito. If I had carried sin in my heart, the Lord would not have listened. Kung sabi dito, kung ako ay tutuloy sa kasalanan, hindi ako papakinggan itong aking Diyos. Yung aking Panginoon ay hindi makikinig sa isang taong makasalanan. Kailanman, ang isang taong makasalanan ay hindi ito pinapakinggan ng ating Diyos. Ito yung maganda na hindi ito kailanman pinapakinggan ng Diyos ang isang taong makasalanan. Sabi niya dito, but God has surely listened and heard my voice and prayer. Nagpapasalamat dito si David sapagkat ang kanyang mga dalangin ay pinakinggan ito ng Diyos. At tinugon ng Diyos ang kanyang mga hinaing. Ito yung kanyang pasasalamat kasi sinabi niya na naisip niya na kung ako ay tutuloy sa kasalanan, hindi ako papakinggan ng Panginoon. Kaya sabi niya, praise to be God who has not rejected my prayer or withheld His love from me. Sabi ng Panginoon, na sabi ng ating Diyos ay purihin ang Panginoon, sabi ni David, who has not rejected my prayer, na hindi na pinakinggan ng Diyos ang aking dalangin at nadama ko ito ang kanyang pagmamahal niya sa akin. Nadama ito ni David nung pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Ito yung maganda kapag ang isang tao ay pinapakinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin, doon mo nadadama na ikaw ay mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos sapagkat sabi niya dito, oh, praise to be God who has not rejected my prayer. Yung kanyang mga dalangin ay sinagot ng Diyos. Sabi sa 20, purihin ang Panginoon, purihin siya who has not rejected my prayer. Yung aking mga panalangin ay sinagot ng Diyos. Or withheld His love from me. Na yung kanyang pagmamahal sa akin ay ito ay nadama ko. Nadama ng isang tao na kapag tinutugon ng Diyos ang kanyang mga dalangin. Sapagkat napapatunayan niya, ang Diyos ay sumasagot sa kanyang dalangin. Di ba? Kung ang ating mga dalangin ay tinutugon ng Diyos, natutuwa tayo dahil sa nadama natin na ang Panginoon ay sumagot sa ating mga dalangin. Ito yung maganda na sabi niya dito sa 18 ay ito, if I had carried sin in my heart, the Lord would not have, sabi dito, the Lord would not have listened, na ang Panginoon ay kung magtutuloy tayo sa kasalanan, ang Diyos ay hindi niya tayo papakinggan. Kailanman ang mga taong mga makasalanan, ito ay hindi pinapakinggan ng Diyos. Kaya matulog tayo maglinis ang ating mga buhay, pagsuko ng ating buhay sa Diyos. I-surrender natin kung ano man ang mga kasalanan na sa ating puso. Surrender natin ito. Sapagkat sabi ng Diyos, kung ako'y tutuloy sa kasalanan, hindi ako papakinggan ng ating Panginoon. Napakaliwanag at napakaganda itong talatang ito. But God has surely listened. Subalit sinagot ng Diyos ang aking dalangin. I heard my voice and prayer. Papasalamat dito si David sapagkat sinagot ng Diyos ang kanyang dalangin. Praise to be on God who has not rejected my prayer. At yung kanyang mga hinaing ay tinugon ito ng Diyos. Purihin natin ngayon ang Panginoon ngayong umaga. Nanaway sabihin natin sa ating buhay at sabi ng talata,
na kapag ang tao'y makasalanan at hindi siya nagsisisi, sabi ng Diyos, ang kanyang mga dalangin ay hindi ito tutugunin ng Panginoon. Sa 18 ay maganda. Nasabi dito, kung ako'y tutuloy sa pagkakasala, ay hindi ako papakinggan nitong Panginoon. Yan maganda po. Kung ang tao'y tumutuloy sa kanyang pagkakasala at hindi humingi ng patawad sa ating Panginoon, sabi ng Biblia, ako'y hindi papakinggan ng ating Diyos. Ngayong umaga, ang ating mensahe ay napakasimple lamang. Kung tayo ay tutuloy sa kasalanan at hindi magsisisi, ay huwag tayong aasa na tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kailangan mayroon tayong malinis na buhay sa harapan ng ating Diyos. Tayo manalangin.